Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang gabi. Karating lang natin mga ka-Wonder dahil katatapos lang ng ating 5th forum dyan sa People's Constitutional Reform Initiative na ginanap nga dyan sa Aberdeen Court, Quezon City. At maganda po yung naging outcome ng aming pong forum. Whole day po yan mula 8 hanggang 7 hanggang 8. And then dumiretso kami sa mini Christmas party namin. Well, anyway, meron tayong napapansin dyan na isang resource person na binabanggit nga ni Professor Clarita Carlos ng UP na dati ngang nag-work kay PBBM. Na every time na nag-mention siya ng parliamentary at federalism, tinidiscuss niya ito, lagi niyang kino-quote yung pangalan nitong taong ito. So, may mga questions arising from the audience. So, sinasagot niya. So, sabi ko, magaling itong taong ito. At no wonder kung bakit palagi siyang kino-quote. Na, ayan, si ano naman magtutuloy niyan mamaya. Yung mga hindi ko ma-discuss, nandiyan naman siya magtutuloy. So, hindi ni-disregard, din natin siya masyadong pinapansin o iniintindi. Kasi we are focusing on the discussion na nandoon sa panel. Kasi itong resource person na i-share ko sa inyo yung kanyang interview is nandoon siya nakaupo among the audience, answering questions from the audience, pero nandun din siya sa audience. Hanggang sa nakita ko siya kanina, in-interview ko siya, and tinanong ko siya kung siya ba isang political scientist o analyst, pero ang sagot niya, siya lang daw isang ordinaryong tao. So well, anyways, from him, nalinaw yung ano ba talaga ang magandang konstitusyon para sa ating bansang Pilipinas. Kasi hindi naman po pare-parehas ang constitution na pinurged or ginawa ng bawat mamamayan para sa kanilang bansa. Dahil meron itong mga pamantayan, mga ka-Wonder, o basihan bago mo gawin ang constitution. At dito nga sa ating resource person, binigay niya at pinaliwanag niya. At may mga bagay tayong natuklasan. Kaya pakinggan natin mga ka-Wonder ang kanyang mensahe mamaya. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, pag-usapan natin itong resource person. But before that, meron tayong pagbabasihan dapat pala. Before tayo mag-create ng isang batas, hindi lang basta create ka, gagayahin mo yung constitution ng ibang bansa. No? Kagaya nitong bansa natin na isang unitary form of government, presidential, ginagaya natin siguro sa bansang Amerika na hindi naman tayo parehas ng Amerika. Magkaiba tayo. Hindi naman tayo ganun ka-blessed when it comes to size, when it comes to resources, klima. So, hindi tayo dapat gumagaya-gaya. So, what are the criteria na dapat natin i-consider? Unang-una, yung unique history. Magkakaiba tayong history ng bansa. And then, social, cultural, and political context para makalikha tayo ng isang legitimate and sustainable document. Yung naaangkop sa atin. Kaya ito raw unitary form of government ay hindi raw ito match sa atin. Kaya yung ating pong sistema ay magulo, sabi nila. So, considering yung mga i-include, dapat natin yung mga interest ng nakararami. Hindi lang ng ilan-ilan. So, kailangan yung consensus ng publiko at participation nila. And kung ano-ano pa mga ka-Wonder, kasama dyan, kung sino yung mga body na mag-create o magda-draft ng constitution. Well, pakinggan natin mga ka-Wonder itong si Sir Orion Perez Dumdum. And natagpuan ko at ni-research ko siya kanina. Ay, to my surprise, nakita ko siya dito sa Google. Pakikilala ko siya kasi kanina ayaw niyang ipakilala yung sarili niya. So, si Orion Perez Dumdum is a political analyst pala siya. Kilala pala siya, hindi ko siya kilala. But now, kilala na natin siya. Nakakasama ko siya sa People's Constitution. Pero I wasn't bothered to check on his background. So, isa siyang political analyst and a prominent advocate for constitutional reform in the Philippines. Talaga palang kilalang kilala siya pagdating sa pagre-reforma ng Constitution sa bansa. Siya ay isa ring co-host ng Peanut Gallery Media Network or yung PGMN podcast
no, kung saan dinidiscuss nila yung mga issues tungkol sa kung saan may mga dinidiscuss sila mga issues. Siya rin yung co-founder ng Correct Movement. Yung correct niyan, ibig sabihin constitutional reform and rectification for economics, competitiveness, and transformation. So, ladies and gentlemen, sa ating pong isang resource person para i-explain niya kung ano ba yung the best na constitution para sa ating bansa, para tuluyan na tayong lumago at maputol na ang korupsyon. Sa kanyang mensahe, ang pinatutukoy niya dito mga ka-wonder, para hindi na kayo mahirap mag-catch up kung ano ba yung tinutukoy niya. Tinutukoy dito, meron tayong parliamentary form of government, merong unitary, merong federalism, at kung ano pa. So dito sa ating bansa, lagi natin naririnig yung prime minister, no? Yan ay para sa parliamentary, at yung federalism na kumbaga bawat state sa Amerika, kumbaga dito naman sa atin mga region ay may mga autonomous, may sariling government mga ka-wonder, ano. So i-explain niya na dapat ba federalism tayo o dapat ba parliamentary tayo or both. Meron nun. Ito mga ka-wonder, pakinggan natin. Okay, good morning mga ka-wonder. Right now we are here at the Aberdeen Court in Quezon City. And with us this afternoon is Mr. Orion Dumdum. He is actually the founder of Correct Movement. Actually, you can visit his page, Correct Movement. Okay. So we are asking Sir Orion regarding what's happening in our country nowadays. Of course, the flood control scandal. And of course, we are asking him, let's scratch the corruption issue muna, no, mga ka-wonder. Let's talk about yung sinasabi nating constitution, kasi we are actually revising the 1987 Philippine Constitution, which according to Professor Clarita Carlos was anti-Marcos, and it was actually very talkative constitution. So right now we are revising the constitution, and we have the exact resource person when it comes to revising the constitution. So sir, please give us some background about the constitution revision we're doing right now. Okay, the constitution that we have, the 1987 constitution that we have, was actually very badly designed. Okay, the reason for why I say it's badly designed is it doesn't fit what we have in the Philippines. The Philippines is an archipelagic country that is ethno-linguistically, ethno-culturally, and geographically fragmented. Therefore, it is not appropriate to administer the country using a unitary structure of territorial administration. Secondly, also we are using a presidential system, and as it actually turns out, in terms of the comparisons and research of a lot of international scholars in both political science and economics, presidential systems are actually very lousy. Lousy, as in they're more prone to corruption than parliamentary systems. They are not as good in terms of economic development as parliamentary systems. They're basically not as transparent and not as accountable. So presidential systems are not that good. You find them a lot in Latin America. You see them also a lot in Africa, and yes, we have them in the Philippines. We have that in the Philippines. And when you do an actual side-by-side comparison of all these countries that are using parliamentary systems, all kinds, versus those that are using presidential system, the general trend is that the parliamentary systems outperform, as a group, the presidential systems. This is ceteris paribus, meaning to say all other factors taken as equal. So basically, we have to be federal, but we are using unitary. We have to be parliamentary, but we're using presidential. And at the same time, and this is the most important one, this should have actually come first, we are also using a constitution that is extremely closed to the entry of foreign direct investors. We have several constitutional restrictions, or constitutional provisions that prevent or highly discourage foreign direct investors from easily coming in. And that's one of the key reasons for why the Philippines has a very lousy economy in terms of job creation,
we don't have much jobs compared to the huge population that we have. We are forced to rely on sending Filipinos abroad to work overseas and send remittances back. This obviously causes a lot of dislocation and separation of families, so that you have a mother who's probably working as a maid in Singapore or Hong Kong, and a father who's working probably as a construction worker in Qatar or Saudi Arabia, and these spouses never get to see each other for 5 to 10 years or something like that, you know, and their children grow up without guidance. So we have destroyed many families because of this whole inability to create enough jobs in the Philippines and then force people to go abroad. So that's one thing. So we need to be open to foreign direct investors. We need to remove all anti-foreign investment restrictions in the Constitution. That's number one. Number two, we need to be federal, because why? Once we are federalist, that means that we are not so centralized around Metro Manila. That means as we open up to foreign direct investors so that the job-creating foreign investors can come into the Philippines and hire our people, create more jobs, increase the wages, etc. We don't want those companies all coming into Metro Manila only. We want these companies, these corporations, these investors, when they come to the Philippines, they get spread out to the rest of the Philippines, right? And that's going to be done only if we have federalism. So in federalism, that means that the different regions have the ability to set up good economic policies. They can set up maybe if they want, they can set up lower taxation policies, maybe concentrate on making really nice roads and bridges and infrastructure to make their areas much more attractive to investors. So we need a system like that, which spreads out the wealth, not just to Metro Manila, but to the rest of the country. And of course, the parliamentary system is a kind of system where instead of voting for individual candidates, like, oh, I want to vote for this person for president, you're actually, in effect, voting for parties. We want a system where we remove the toxicity and the over personality focus, so that people are looking at parties and party platforms. People become less toxic. It becomes easier to look at what does the party stand for. And the parties themselves, they have the freedom to choose the best person, not necessarily the most popular or who is the celebrity, sino yung pinakasikat. They are going to have to choose the best within their party, regardless of whether he has a very well-known or well-recognized name, or is a very well-known celebrity or whatever. No, he has to just be the best person to rule, to lead and to manage that party. And the same thing goes with the other parties. They will all have to choose the best, because these parties are going to be debating against each other. So they need to get the best person to debate against the leaders of the other parties as well. So you have to choose the best. Diba? So those are the three most important things. Removing all anti-foreign investment restrictions so that we have more jobs. We don't have to send people abroad. Okay? We develop the economy. Federalism, so that we spread out the development to the other parts of the country, all around the different regions. And parliamentary system to ensure that we have good leaders. And if you have sometimes you will end up not having a very, very good leader. It is easy to change that leader, to replace that leader. When he makes major mistakes, you can easily replace him. And and you don't need to look for, did this guy make a mistake or whatever? No. As long as majority in the party feel that this guy is not that good anymore, he's probably going through dementia or has some issues, we can decide, okay, you know what, let's let him retire, let someone else take over. And it's very fast. Yeah. So there you go. Actually, all the questions in my mind actually has been answered by Sir Orion. So I don't need to answer a question anymore. By the way, Sir Orion is one of the member of the Philippine Constitution Reform Initiative, where actually the agenda of this group is to revise the 1987 Philippine Constitution. And according to him, of course, very obvious, he is actually after the federalism. Yes. So I asked someone, sir, from the member of the group. He said that parliamentary and federalism will be combined. Yes.
There are many countries that are like that. Germany is like that. Australia is like that. Canada is like that. Belgium is like that. There are so many countries. Malaysia is also like that. So, it's not like, oh, you can either be federal or you can be parliamentary. No, you can be both federal and parliamentary at the same time. So how about the leader, the higher ups? Would there be president and prime minister at the same time? Yes. In the case of the Philippines, because we are not a monarchy, we will have a ceremonial president who will be serving as the ceremonial head of state, and then it's the prime minister who will be the active head of government. And that's how it's going to work. And each of the different states, they will have their own mini prime minister in each state, and also a mini president. So maybe, like in the case of Australia, they have a governor who is ceremonial for each state. And maybe the Philippines, we won't call it state, probably we'll call them regions. Okay, so there will be governors, or like in Canada, they call them lieutenant governors. And then there is a mini prime minister. They call them in Canada and Australia, they call them premiers. In Malaysia and in India, they call them chief minister. Okay, so we can have a system just like that. It's not a problem. Yes, sir. Actually, most of my Wonder subscribers here and viewers belong to the Masa group. So they would ask me, of course, to at least talk about this in Tagalog, that they would be able to understand. So, so I will be asking Sir Orion right now in vernacular. For those actually viewers who don't understand English, tatanungin ko si Sir Orion kasi nga magiging parliamentary and federalism ating form of government. So parang ang mangyayari niyan, each region as equivalent to the US, which has 50 states. Now each state has their own constitution. Yes, they have their own constitution. Parang ang mangyayari sa Pilipinas, di ngayon merong BARM, di ba? Ang BARM meron siyang constitution for itself, which is the BOL, Bangsamoro Organic Law. So dapat ang mangyayari dyan, each region will also have their own, parang yung BOL, parang ganun mangyayari. So, as much as possible, dapat mga structural lang ang pinag-uusapan, very, very basic. Tapos wala nang mga ilalagay na mga restriction sa mga foreign investor. Wag na lang ilalagay dun sa mga static documents. Kasi yung mga, pag sinabi nating constitution, hindi dapat binabago yan lagi. Dapat mangyayari dyan, parang very generic yung sinasabi. Tapos yung mga anything to do with dynamic issues, yung mga katulad ng economics, huwag niyong ilagay sa loob ng saligang batas. Kasi ang saligang batas nga dapat static, ang ekonomiya ay dynamic. Every few years may pagbabago yung nagpa-fluctuate yung interest rate, yung mga ganyan, di ba? So, yung gobyerno, pag mag-iisip siya ng paano niya aayusin yung economic mga numbers, yung sharing na yan, hindi niya mababago yan pag nasa constitution nilagay. O kung sinabing 60-40, kung paano kung gusto niya gawing 80-20, hindi niya mababago. Gusto niya gawing, imbis na 60-40, gusto niya gawing 50-50 or 49-51, yung mga ganyan. Hindi niya mababago. Pero kung ilalagay na lang ito, yung magkakaroon tayo ng mga restriction o sinasabi nating regulation, ilalagay na lang natin sa legislation, mas madaling baguhin as and when kinakailangan baguhin. So ganoon. Kaya doon tayo nagkamali sa Pilipinas kasi linagay natin sa loob ng saligang batas yung mga ganyang mga restriction. Pabago-bago yung mga yung nangyayari. Sometimes may dadagsa ang mga investor, paminsan wala. O hindi pa kawawa naman kung wala. Tapos hindi mo mabago yung mga numero. Diba? So, mga little things like that. Kaya mas maganda, wag natin ilagay yung mga ganyan klase mga numero o mga restriction sa loob ng saligang batas. Okay, sir. Last question before I let you go. Ang issue kasi natin ngayon, pinag-uusapan yung korupsyon. Oh, okay. No, yan talaga yung number one problem ng ating bansa kung bakit hindi tayo umuusad. So ano po yung sa tingin nyo, Sir Orion, yung pinaka-best formula? Kasi we may have our own strategy or method
But of course, we have to make sure that the principle is the original protocol. Okay. So ano po ba yung formula sa tingin nyo, sir, na talagang mag-i-eradicate, if not totally, at least yung merong dramatic change talaga? So, itong sinabi natin, which is yung pagiging bukas sa pagpasok ng foreign direct investors, makakapag-develop siya sa economy ng Pilipinas. Gaganda ang buhay ng napakarami mga Pilipino, yayaman ng maraming Pilipino, such that le-lessen ang corruption. So there's actually marami mga proven studies na kapag gumanda ang ekonomiya ng isang bansa o ng isang lugar, bumababa lang. Kusa, wala ka nang kahit hindi ka maglagay ng mga dapat death penalty, kahit wala kang gagawin gano'n. Basta pinaganda mo ang ekonomiya ng lugar, kusang bumababa ang korupsyon. So, concentrate tayo sa pagpapaganda ng ekonomiya. And yung pinakamabilis na paraan para mangyari yan is paramihin natin yung mga investors. Kahit hindi sila taga rito, kahit taga labas yung mga yan, okay lang, papasukin natin ng mga investors para dumami mga trabaho. Mawala yung mga hingi lang na nahingi ng ayuda, yung mga nakatambay lang, walang ginagawa, di ba? Mamenos ang mga unemployed, dumami ang mga taong may trabaho, may maraming pera, at yun, mawawala yung mga taong gustong mangurakot kasi wala silang mahanap na ibang paraan para kumita. Secondly, pag nagkaroon tayo ng federal parliamentary system, di pag federal kasi, ito na nga, parang hinati-hati natin ng Pilipinas into more manageable areas. Diba? So mas madaling makita, mas madaling ma-identify kasi mas maliit na yung lugar, di buong Pilipinas, kundi isang region, mas maliit na yan. And then pag naka-parliamentary system, ang style kasi ng parliamentary system, hindi siya yung parang isang tao na gumagawa lang ng desisyon behind closed doors, which is usually yung president or yung governor or yung mayor. Ang nangyayari sa parliamentary system kasi is collective or collegial ang governance niyan. Yung prime minister kasi, may marami siyang kasama. At yung mga yan, nakabantay sa kanya. At yung mga taga-oposisyon, nakabantay rin sa kanya. So, sa dami ng mga nakabantay sa'yo bilang leader, na hindi naman ikaw yung parang may unilateral authority na parang, ito basta, itong gusto ko, itong gagawin. Hindi. Nakabantay sila sa iyo eh. So, naka-entrust sila sa iyo, pero kapag meron kang ginawang kalokohan, pwede kang matanggal. So, yung kagandaan ng parliamentary system, yun na nga, mas marami ang nakabantay, kaya mas iwas tayo sa kalokohan at sa pangurakot. Dahil nga sa dami nakabantay, kasamang nakabantay ang mga kalaban mo, mga taga-oposisyon. So, proven na yun by Drs. John Gehring and Dr. Strom Thacker from Boston Universities. Isa pang grupo, Dr. Daniel Lederman, Dr. Norman Loaiza, at saka Dr. Rodrigo Suarez. Mga kinuha sila ng World Bank para gumawa ng study. So, itong dalawang grupo na to, gumawa sila ng separate studies pero pareho yung lumabas, which is nakita nila pag naka-parliamentary system, less ang corruption. So, ito nga, kitang-kita naman kasi ang daming nakabantay. At madaling tanggalin yung nahuhuling o yung napagdududahan nga lang na may ginawang kalokohan usually napapwersa na mag-resign yung tao pa, imbis na patalsikin siya na nakakahiya, unahan mo na lang, mag-resign ka na lang. So yun, kaya pag titingnan natin yung Transparency International Corruption Perceptions Index, makikita po natin, irarank natin yung pinaka-least corrupt at saka all the way towards the most corrupt. Top 30 least corrupt countries in the world versus bottom 30 most corrupt countries in the world. Majority ng mga nasa least corrupt ay mga parliamentary. Tapos doon naman sa bottom, yung majority ng mga most corrupt, presidential system. So, makikita po natin na nagkamali po tayo na bakit natin pinili na magkaroon tayo ng presidential system. Pati nga USA, kita-kita nyo naman, actually, laki-laki ng mga korupsyon. Kung panoorin nyo yung mga news, ang daming nagdi-discover mga kalokohan at mga anomalya. And in fact, in the 1800s and early 1900s, talamak ang korupsyon ng USA. Makikita nyo yung mga prohibition time na yan, yung mga Al Capone, yung mga gangster-gangster, ang daming sobra yung korupsyon. Kaya lang naman hindi sila masyadong nangulelat dahil sa sobrang lawak, sobrang laki, sobrang dami ng natural resources ng USA at sa sobrang dami ng mga
mga immigrants, ang usually naman, alam nyo, ang mga immigrants talagang kumakayod talaga yan. Gusto nila ng mga new life, di ba? Mas gusto nila ng umangat ang kanilang buhay, kaya kayod sila. Dahil sa mga factors na yan, the best geography, the best climate in the world, hindi sobrang init, hindi rin sobrang lamig. Hindi katulad ng mga Russia at saka Canada na sobrang lamig. O hindi naman tulad ng mga sobrang init na lugar na, yun na nga, very uncomfortable na magtrabaho. Ang USA has the best climate, really super lawak na fertile land. Yun na, sobrang daming mga natural resources. Talagang the best geography, the best climate, and yun na nga, very driven people kasi nga mostly majority immigrant or immigrant descended ang mga tao doon. Kaya na-counteract ng mga factors na yan ang pagiging corrupt ng kanilang presidential system. So, tayo, gumagaya tayo sa USA, presidential system tayo, hindi naman tayo kasing blessed ng USA dun sa lawak ng lugar, sa best in geography and best in climate and the huge number of immigrants. We don't have that. So, dyan tayo nangyayari. So, kailangan sana, baguhin na lang natin yung sistema, magkaroon tayo ng parliamentary system, magkaroon tayo ng open to FDI economic system at federal parliamentary system. Yun. So yan mga ka-wonder, no? Yung mga questions nyo sa comment section, I believe nasagot ni Sir Orion. So si Sir Orion, meron po ba kayong gustong i-promote na page para puntahan din ng ating mga subscribers? Sure. Okay, so punta po kayo dun sa sa correctphilippines.org. So correct, CORRECT Philippines, so correctphilippines.org. Yung correct po, ibig sabihin po niyan ay Constitutional Reform and Rectification for Economic Competitiveness and Transformation. Pinag-uusapan po natin, bakit ba natin babaguhin ang ating saligang batas para magkaroon tayo ng economic competitiveness at transformation para gumanda ang mga buhay nating mga Pilipino. Yun po, correctphilippines.org. Puntahan po niya yan. Ayan, salamat sir. Si Sir Orion ang isa sa mga key persons ng ating pagre-revise ng Philippine Constitution. Magandang hapon sa inyo lahat. Alright, thank you. So yun nga mga ka-wonder, napakinggan natin si Orion Perez Dumdum na isa palang political analyst. Siya ay kasama ni Professor Clarita Carlos na isa namang political scientist. Magkaiba po yan. Ang political analyst, siya yung nagtutuon sa mga academics. Nagre-research at bumubuo siya ng teorya. Habang ang analyst naman, siya naman yung ginagamit niya yung mga principle na ito sa mga kasalukuyang pangyayari sa practical na application. So yan po mga ka-wonder, na ang bansa pala natin bilang archipelagic country, dapat pala ang atin ay parliamentary at federalism na combined, no? So maganda po yung sinabi niya. Ngayon alam na natin mga ka-wonder na hindi lang pala parliamentarism or federalism ang bagay sa atin dahil sa kakaiba nating kultura at pangangailangan ng ating bansa, sa resources, sa size, ano man meron sa ating bansa, kagaya ng ibang bansa na Singapore, na federalism and parliamentary din ang ginagamit. Kaya sila ay lumago kahit sila ay maliit na bansa. So comment down below mga ka-wonder kung meron kayong opinion na gustong ibahagi. And of course, give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And please share this video para malaman nila kung ano talaga yung angkop na konstitusyon para sa ating bansa. And subscribe to this channel, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.